Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pa-donate po sana via GCash. Mga master, salamat. Huwag po sanang i-escape ang ads natin, mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 276. Malinaw na naalala ni Mark ang halik kagabi. Mailalarawan, parang dumampi ang labi niya sa pulot. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya ang halik. Akala niya nagkamali siya kagabi, dapat mas hinalikan niya ang babaeng iyon, baka hinalikan pa siya ni French. Pero kung hindi si Lilibet ang hinalikan niya kagabi, sino kaya? Medyo nalilito si Mark, at iniisip pa rin niya ang nalalabing sensasyon. Talagang hindi niya ito makakalimutan kahit anong pilit niya. Si Mark ay nakulong. Hobby, sinong hinalikan mo kagabi? Walang pakialam na tanong ni Lilibet. Medyo nadismaya siya. Paano siya nakipaghalikan sa iba? Nagpunta siya sa bar kagabi, ngunit napakalakas ni Leona kaya hindi na siya maaaring manatili doon. Kung alam niyang nandoon din si Mark, hindi siya aalis ng ganoon kadali. I don't know. Akala ko ikaw yon. Niyakap ko siya, pero hindi siya lumalaban. Hindi siya sumasagot kapag kausap ko siya, at hindi siya tumutol kahit hinalikan ko siya, sagot niya sa kanya ng totoo. Paano kaya iyon? Napaisip si Mark habang nararamdaman niya na kakaiba rin ito. Kasing perpekto ni Lilibet ang figure ng babae, pero kung hindi siya, bakit hindi niya nilabanan ang paglapit nito? O naantig ba ang babaeng ito sa kanyang malalim na pagnanasa kagabi? Hindi maintindihan ni Mark. Honey, pasensya ka na kagabi. Naramdaman ni Mark na kailangan niyang humingi ng tawad kay Lilibet. Ayos lang. Medyo nadismaya si Lilibet, ngunit naisip niya na wala na siyang magagawa. Si Mark ay isang napakayaman na pangalawang henerasyon kung tutuusin. Hobby, nakamaskara ang babaeng hinalikan mo kahapon, di ba? Naaalala mo ba kung ano ang hitsura ng maskara? Nasa party si Lilibet kagabi at alam niya na karamihan sa mga tao ay nakamaskara. Nagsimulang ilarawan ni Mark, naaalala ko na ang figure ng babaeng ito ay katulad ng sa iyo, ito ay perpekto. Siya ay may suot. Si Lilibet ay nakikinig din ng mabuti. Sino kaya ito? Ding dong. Biglang tumunog ang doorbell. Marky, boses ni Leona ang nanggaling sa labas. Nasa may pintuan si Leona at hindi niya sinasadyang mag-eavesdrop sa kanilang pag-uusap, ngunit mayroon siyang napakasensitibong pandinig. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang dalubhasa sa martial arts at nasanay ng mabuti. Nang marinig niyang pinag-uusapan siya ng mga ito, nakaramdam siya ng awkward at kaba. Kung malalaman ito ni Mark, mapapahiya si Leona. Kaya, nag-alinlangan siya sandali at nagpa siya na putulin ang kanilang pag-uusap. Honey, sandali, lumapit si Mark at binuksan ang pinto. Nang makita muli ni Leona si Mark, kinabahan siya. Hindi niya dapat ipaalam sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Kung alam niya ang tungkol dito, hindi na malalaman ni Leona kung paano siya haharapin. Bagamat 2 beses na siyang hinalikan ni Mark sa pisngi, sa labi ito kagabi. Nagkaroon ito ng ibang kahulugan. Marky, umalis muna tayo dito. Nakangiting sabi ni Leona. Pumayag naman si Mark. Masyado pa ring delikado ang manatili sa lugar na ito. Pagkatapos ay hiniling ni Mark kay Lilibet na ipack ang kanyang mga gamit at umalis kasama niya. Aalis na sana si Lilibet pero may nag-pop up sa phone niya. Ayaw itong tingnan ni Lilibet dahil nahanap na niya si Mark. She could live a good life with Mark, kaya hindi na siya nag-abalang tingnan ang phone niya. Inilagay niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Pagod na siyang mamuhay ng ganito kasakit sa loob ng mahigit 1 buwan. Bagamat ang lahat ay para sanayin siya, hindi niya ito nagustuhan. Gusto niyang magturo, magtrabaho, at kumita ng pera ng mag-isa. Iyon ang tunay niyang pagkatao. Ayaw na niyang makipag-ugnayan pa sa ibang bagay. Lumabas si Lilibet kasama si Mark, ngunit medyo nagilty pa rin siya. Tinundan niya ito upang tingnan ang silid pagkatapos ay bumaba. Pagkatapos noon, hinatid ni Leona sina Mark at Lilibet pabalik sa villa. Si Mark ay ganap na nakaka-relax. Ngayong natagpuan na niya ang kanyang asawa, maliban sa pagpapalawak ng kanyang business empire, kailangan niyang pag-isipan kung dapat ba silang magkabibi ni Lilibet. Pagdating nila sa villa, inayos ni Leona ang isang kwarto para sa kanila. Napakalaki ng villa, at maraming kwarto.
Pinili ni Mark ang isa sa mga silid ng hindi nag-iisip. Pagkatapos, pumunta si Leona para magluto ng hapunan. Pumunta si Lilibet sa kwarto, matagal na siyang hindi nakahinga ng maluwag. Nagpasya siyang maligo ng maayos at saka humiga sa kama. Sa wakas ay makakatulog na rin siya kay Mark sa araw na iyon. Gagawin ba siya ni Mark ng gabing iyon? Bagamat naging mas malupit siya, ito pa rin ang unang pagkakataon niya sa aspetong ito, kaya labis siyang kinabahan. Pumasok siya sa banyo at hinubad ang kanyang damit, ngunit nakita niyang napakaraming pasa sa kanyang katawan na nakaapekto sa kanyang hitsura. Hindi niya alam kung hindi ito magiging interesado kay Mark. Kinabahan si Lilibet at napabuntong hininga siya. Muntik ko nang mapatay ang nanay ni Mark, si Karen Lee. Kung naging matagumpay ako noong araw na iyon, tuluyan bang masisira ang relasyon namin ni Mark? Sa mga isiping ito, nagdilim ang mga mata ni Lilibet. Dapat ko bang ipaalam kay Mark ang tungkol dito? Akala niya ay hindi sasabihin sa kanya ni Karen, ngunit ang puso ni Lilibet ay hindi komportable. She would feel so sad kung magagalit sa kanya si Mark. Hindi man lang lumaban si Lilibet kahit pag-alitan siya o hampasin ni Mark dahil si Mark lang ang pamilya niya. Marky, have a good rest tonight. Pwede ko naman kayong ilabas na dalawa bukas, okay? Nakangiting tanong ni Leona. Naramdaman ni Mark na ayos lang. At least, relaxed siya. Sabi niya, okay, Auntie Logan. Sige, matulog ka na, udyok ni Leona. Pagbalik ni Mark sa kwarto, hindi na ngumiti si Leona. Habang pinagmamasdan niya si Mark na pumasok sa kanyang kwarto, medyo hindi siya komportable at medyo nabigo. Kagagaling lang ng mag-asawa. Siyempre, dapat manatili sila sa iisang kwarto. Pero bakit hindi niya ito kayang bitawan? Umupo si Leona sa sofa at nagsimulang magbasa ng libro. Naisip niya na ito ay isang magandang libro nang binabasa niya ito noong nakaraang araw. Gayunpaman, ngayon, hindi na interesadong basahin ito. Casual niyang binuklat ang mga pahina saka ibinaba ang libro. Nagsimula na siyang laruin ang phone niya. Hindi pa rin siya mapakali. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Paikot-ikot siya sa sala at nagpas siyang manood ng telebisyon. Binuksan niya ang telebisyon at biglang naramdaman na ang ingay ay maaaring makaistorbo sa mag-asawa, kaya't bumalik siya sa kanyang silid. Pumunta si Leona sa gilid ng kama at binuksan ang drawer sa tabi niya. May maskara sa loob, yung sinuot niya sa costume party. Umuwi siya kagabi at gusto niyang itapon ito, ngunit nag-aatubili siyang gawin iyon. Hinawakan niya ang maskara at ngumiti. Umupo siya sa kama, iniisip ang nangyari kagabi. Paf! Masayang tumawa si Leona. She muttered, nakikita ba niya talaga ako bilang Wonder Woman? Naisip ni Leona ang halik kagabi, malambot at maikli ang pakiramdam. First time niyang humalik ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay walang naramdaman si Leona maliban sa pagdampi sa labi niya. Iniisip niya, "Uto anak, ako ang hinahalikan mo, hindi si Lilibet." Inalis ni Leona ang maskara. Hindi niya kayang makita ito ni Mark. Kung hindi, ito ay magiging napaka-awkward. Ngunit pagbalik ni Leona sa kanyang silid ay hindi pa rin niya alam ang gagawin. Kadalasan, handa na siyang matulog sa ganitong oras, ngunit hindi siya inaantok sa araw na iyon. Napatingin si Leona sa kisame gamit ang magagandang mata habang nakahiga sa kama. Tigaw niya sa sarili. Bilisan mo at matulog, gusto ko ng matulog. Tinakpin ni Leona ng unang ulo. Bumalik si Mark sa kanyang kwarto. Narinig niya ang ingay sa banyo. Kinakabahan talaga si Mark, hindi niya alam kung paano ito ay describe. Naisip ito ni Mark noong nakaraan, ngunit wala siyang ginawa kay Lilibet. Natakot siya na baka madismaya si Lilibet sa kanyang katawan, kaya nagsimula siyang magsanay ng baliw. Sa nakalipas na buwan, si Mark ay nagsasanay ng hindi bababa sa bawat araw maliban sa oras na kung saan siya ay nalulumbay sa loob ng 10 araw o higit pa. Naranasan ni Mark ang masiglang pakiramdam, lalo na pagkatapos na gumugol ng higit sa 20 araw sa paaralan ng pagsasanay. Bukod dito, matagal nang nag-iisa si Mark. Napakaraming babae ang tinanggihan niya sa panahong ito, at naisip niyang magsaya sa gabing iyon. Maya-maya ay lumabas na ng banyo si Lilibet. Sumakit ang puso ni Mark nang makita ang braso nito. Napakaraming nasugatan. Lumapit si Mark at naramdaman niyang labis na pinahirapan si Lilibet. "Honey, masakit ba? Ang dami mong sugat sa katawan."
Sumakit ang puso ni Mark nang makita sila. Naantig si Lilibeth. Akala niya ay hindi siya magugustuhan ni Mark, ngunit napakaamo ng mga mata ni Mark sa sandaling iyon. She said, "Hobby, hindi na masakit. Nagpapagaling na sila." Sa kabutihang palad, ang mga pasa na ito ay sanhi ng mga suntok at sipa. Pagkaraan ng ilang sandali, mababawi ang mga marka. Kung may mga galos, si Lilibeth ay makaramdam ng insecure sa kanyang katawan, at maaaring hindi ito magustuhan ni Mark. "Hobby, maligo ka muna, at pagkatapos, ako na ang bahala sa iyo," nakayuko si Lilibeth habang nahihiyang sabi. Ito ang unang pagkakataon sa mahigit isang buwan na nagkaroon siya ng ganitong uri ng ekspresyon sa kanyang mukha. Para kay Mark lang iyon. Wala siyang ekspresyon sa mukha para sa iba. Narinig ni Mark ang mga salitang, "Bahala ka." Nang sabihin ni Lilibeth ang mga ito ay humina ang kanyang boses. Ito ay isang uri ng pagkamahiyain. Narinig iyon ni Mark sa tono niya. Siyempre, excited si Mark at naligo. Napakatagal niyang hinintay ang araw na ito. Tabik na siyang pumasok sa banyo. Umupo si Lilibeth sa sofa at kinakabahang naghihintay. Matagal na siyang hinahanap ng kanyang asawa, kaya kinailangan niyang alagaan mabuti ng gabing iyon. Labis ang tiwala ni Lilibeth na tiyak na magiging maganda siya sa gabing iyon. Kabanata 297. Habang iniisip ito ni Lilibeth ay lalo siyang kinakabahan. Mas mabuting mag-online ako at mag-research ulit kung ano ang susunod na gagawin. Napaisip si Lilibeth sa sarili. Pagkatapos ng lahat, wala siyang naunang karanasan sa sitwasyong ito. Habang kinuha niya ang kanyang telepono at pipindutin na sana ang search button, may lumabas na notification sa screen. Nagpakita ito ng isang hindi pa nababasang mensahe. Taglit siyang nag-alinlangan ngunit ang kanyang mga daliri ay walang kamalay-malay na nag-click sa mensahe. Ito ay isang larawan. Na-overwhelmed si Lilibeth then she tried to zoom in the pic with her trembling fingers. Larawan iyon ng babaeng may hawak na sanggol. May mga luha sa mukha ng babae at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aatubili at ayaw. Matapos niyang makita ang larawan, huminto siya ng higit sa 10 segundo. Wala siyang alaala sa sanggol na ito ngunit parang pamilyar ang babae base sa kanyang instincts. Kamukhang kamukha ng nasa litrato si Lilibeth, masasabi pang ang kambal sila. Ang larawang ito ay parang kinuna ng matagal na panahon. Nanay ko ba ang babaeng ito? Ito ay dapat na. Ang ganitong uri ng larawan ay maaaring mula lamang sa 20-30 taon na ang nakalilipas at wala siyang alaala sa paghawak sa sanggol na ito noon. At saka, hindi ito ma-photoshop. Sigurado iyon. Mabilis na tiningnan ni Lilibeth ang numero ng telepono. Numero iyon ng matanda. Anong nangyayari? Paano niya nakilala ang nanay ko? Pagtataka ni Lilibeth. Natigilan si Lilibeth at nag-dial ng numero. Hindi nagtagal, sinagot ni Levi ang telepono. Yung nasa litrato, labis na kaba ang naramdaman ni Lilibeth. Lumaki siya na may malaking insecurities dahil wala siyang mga magulang. Palagi niyang ipinapalagay na ito ay namatay na sila o pinili nilang iwanan siya. Tinubukan niyang maging optimistiko tungkol dito sa pamamagitan ng pag-iisip na siya ay inabandona at ang kanyang mga magulang ay buhay pa. Ngunit ngayon, nakita niya ang larawan, kaya... "Nanay mo yan," sagot ni Levi. Nanginginig si Lilibeth habang nagtatanong siya. Kung gayon, nasaan ang aking ina ngayon? Pakiramdam niya ay malapit nang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. 25 taon na ang nakalipas, nang malapit na niya itong iwan, nakakita siya ng balita tungkol sa kanyang mga magulang. Buhay pa ang iyong ina, ngunit ang iyong ama ay namatay na, buntong hininga niya. Tumulo ang mga luha ni Lilibeth sa kanyang pisngi, nagtatanong, "Sino ka?" "Ako ang tatay ng tatay mo, lolo mo. Kasama ko ngayon ang nanay mo." "Miss na miss ka na niya," sagot ni Levi. Natigilan si Lilibeth. "Lolo. Paano ako nailagay ng sarili kong lolo sa sobrang pagpapahirap? Paano ito?" Hindi makapaniwalang naisip niya. Nasa paghihirap si Lilibeth. Paano namatay ang kanyang ama? Kailan ito nangyari? Bakit mo ginawa sa akin ang lahat ng ito? Bakit? Tanong ni Lilibeth sa kanya. She felt betrayed. The pain of betrayal was killing her. Upang sanayin ka. Upang palakasin ang iyong mga kakayahan. Nasa dugo mo ito. Ang aking anak ay isang dalubhasa sa pakikipaglaban, at ikaw din.
Nakita ko ang malaking potensyal sa iyo. Ikaw ay magiging isang mahusay na dalubhasa sa pakikipaglaban tulad ng iyong ama. Sabi ni Levi. Nakita na niya ang paglaki ni Lilibeth. Ang lakas niya ay maihahalin tulad sa kay Karen sa lalong madaling panahon. Umiling si Lilibeth, no, I don't want to be a master of fighting. I just want to be with my husband, have children with him, and have a life together. Shut up. Alam mo ba kung paano namatay ang tatay mo? Tsaka nandito ang nanay mo naghihintay sa'yo. Halika at hanapin mo ako, sasabihin ko sa'yo ang lahat. Tigaw ng matanda. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono at naiwan si Lilibeth na tulala. Pagkatapos, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha nang lumabas si Mark mula sa banyo. Lumapit siya sa kanya na nakaramdam ng kaba ngunit puno ng pag-asa. Honey, tawag nito sa kanya, nang naliligo siya ay pinagpantasyahan niya kung paano siya aalagaan ni Lilibeth. Nang maisip niya ang mahiyaing ekspresyon nito, natuwa siya. Hubby, I'm sorry. Wala ako sa mood ngayon. I'm sorry. Sa mga oras na ito ay napuno ang isipan ni Lilibeth ng kanyang mga magulang. Paano pa kaya siya magkakaroon ng ibang iniisip? Ngumiti si Mark at sinabing, okay lang, honey. Pagod ka na. Matulog na tayo ng maaga. Siyempre, nadismaya si Mark, ngunit masasabi niyang hindi interesado si Lilibeth. Paano niya ito mapipilit? Buti na lang at nakayakap siya kay Lilibeth. Nakaramdam siya ng kasiyahan at nawala sa isip na gawin iyon. Mabilis siyang nakatulog. Buong oras ay nakamulat ang mga mata ni Lilibeth. Maingat niyang binuksan ang kanyang cellphone para tingnan ang larawan. Kumalas siya sa pagkakayakap kay Mark at hinalikan siya. Hubby, pasensya na. Babalik ako kaagad, bukas man o sa makalawa, bulong nito sa kanya. Tumayo si Lilibeth at tahimik na binuksan ang pinto. Si Mark, na natutulog, ay walang narinig na ingay. Pero narinig ito ni Leona dahil hindi siya makatulog buong oras. Nang marinig niya ang tunog, iminulat niya ang kanyang mga mata sa paghihinala. Papalabas na sana si Lilibeth, ngunit binuksan ni Leona ang pinto at lumabas ng kanyang silid. Nakita ni Leona ang hitsura sa mga mata ni Lilibeth at napagtanto niyang tiyak na may nalaman siya. Gayunpaman, hindi niya ito itinuro at kumilos ng normal. Aalis ka ba ng ganitong oras? Tanong ni Leona. I'm sorry sa nangyari kagabi. Hindi ko alam. Si Lilibeth ay taos-pusong humihingi ng tawad sa pananakit ni Leona sa braso noong nakaraang gabi. Okay lang. Tinabi mo ba kay Marky na lalabas ka? Nag-aalala si Leona. Mababalisa si Mark kung mawawala ulit si Lilibeth. Hindi, pero tatawagan ko siya bukas ng umaga. I should be back soon. Sabi ni Lilibeth. Naisip niya na makakabalik siya kaagad pagkatapos niyang malaman kung paano namatay ang kanyang ama at pagkatapos niyang makita ang kanyang ina. Napabuntong hininga si Leona sa kanyang puso. Hindi posible na bumalik si Lilibeth sa loob ng 1 o 2 araw. Kung natuklasan niyang namatay ang kanyang ama sa kamay ni Karen, babalik pa kaya siya. Wala nang ibang iniisip si Leona kundi naawa kay Mark. Kung alam ni Mark na maaaring patayin ni Lilibeth si Karen balang araw, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Pakiusap, alagaan mo ang asawa ko para sa akin. Sabi ni Lilibeth. Sige, sagot ni Leona. Umalis ng bahay si Lilibeth at tahimik si Leona. Gusto niya talagang manatili dito si Lilibeth. Kung tutusin, madali para sa kanya na panatilihin si Lilibeth. Pero paano? At anong dahilan ang magagamit niya? Malupit na itago si Lilibeth sa katotohanan sa buong oras na ito. Mamantong hininga si Leona at pumunta sa kwarto ni Mark. Binuksan niya ang pinto at nakita si Mark na mahimbing na natutulog, ngunit ang kubrekama nito ay naalis sa kanya. Bakit hindi ka makatulog ng maayos? Paano kung nilalamig ka? How uncomfortable must be that? Natawa si Leona sa nakita at pumasok, tinaklan si Mark ng kubrekama. Ngunit si Mark ay nananaginip. Hinawakan niya ang kamay ni Leona at bumulong, honey, kiss me. Hinailan niya ang braso ni Leona at nakaramdam siya ng hiya. Bitawan mo ako, Marky. Be a good boy. Bahagyang pumigla si Leona at tinapik-tapik ang dibdib ni Mark na lalo pang nakatulog ng mahimbing, sa huli ay binitawan niya ito at nakahinga ng maluwag si Leona. Taka siya lumabas ng kwarto. Pumunta si Lilibeth sa tabing kalsada at sumakay ng taxi papunta sa kanyang destinasyon.
Tinawagan niya si Levi at sinabi niya sa kanya kung ano ang gagawin. Pagdating niya sa lugar, may nakaparada na sasakyan sa gilid ng kalsada. Pinuksan ni Lilibet ang pinto ng sasakyan at pumasok. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa lugar na binanggit ng matanda. Maya-maya, dumating na siya. Nasa harap ito ng isang tagong bahay, at alam ni Lilibet na si Levi ay isang napakamaingat na tao. Pinuksan niya ang pinto at pumasok. Nang makita niya ang matanda, hindi niya alam ang mararamdaman. Ang lalaki ay ang kanyang lolo, ngunit pinahirapan siya ng matagal. Napuno ng poot ang puso ni Lilibet, ngunit sa oras na ito, paano siya magagalit sa kanya? Lolo, nasaan ang aking ina? Tanong ni Lilibet. Lumapit siya para hanapin siya, ngunit wala ang kanyang ina. Nasa ibang bansa ang nanay mo. Kung gusto mo siyang makita, kailangan mong pumunta sa ibang bansa at hanapin siya. Hindi ito itinago ni Levi sa kanya. Ito ay totoo. Siya ay nasa Estados Unidos. Paano namatay ang aking ama? Napabuntong hininga si Lilibet sa lungkot. Namatay ang iyong ama ng labis. Siya ay pinahirapan hanggang sa kamatayan. Nagsimula siya sa kanyang buhay sa Estados Unidos at gumawa ng maraming negosyo. Ang kanyang negosyo ay matagumpay na ang iba ay naiinggit at naiinggit sa kanya. Sa makatuwid, ang ilang mga tao ay gumamit ng maruming paraan upang atakihin siya. Nahuli nila ang iyong ama at pinilit na ibigay ang lahat ng pera ng kumpanya. Ginawa ng iyong ama ang gusto nila, ngunit pinahirapan pa rin siya hanggang sa mamatay. Napabuntong hininga si Levi nang matapos siyang magpaliwanag. Namumula ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Puno siya ng poot at kalungkutan. Nanginginig ang kanyang katawan at ang kanyang mukha ay mabangis at nakakatakot. Nang marinig ito ni Lilibet, muling lumitaw ang lamig at lupit sa kanyang mga mata. Sino? Sino ang pumatay sa tatay ko? Sa pagkakataong ito, kasing lamig ng yelo ang buong katawan ni Lilibet. Gusto mo ba talagang malaman? Tanong ng matanda. Oo, hindi ko pa nakikilala ang aking ama ngunit kailangan kong bayaran ang sinumang nanakit sa kanya. Gusto kong magdusa ang taong ito ng higit na sakit kaysa sa aking ama. Malamig na sigaw ni Lilibet. Talagang gusto niyang gawin ito. Siya ay maaaring magkaroon ng isang magandang pagkabata at isang masayang pamilya, ngunit ito ay nawasak ng taong ito. Kung hindi niya papatayin ang taong ito, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan ng isip. Well, let me tell you this, you have seen this person before. He is your so-called husband's mother, Karen Lee. Sabi ni Levi na puno ng hinanakit ang boses. Ano? Lolo, anong sabi mo? Natigilan si Lilibet sa narinig. Kabanata 278. Paano ito magiging posible? Hindi inisip ni Lilibet na posible ito. Nakita na niya si Karen noon at mukhang hindi ganoong klaseng tao si Karen. Kung si Karen ang pumatay sa kanyang ama, sila ni Mark. Nasa sakit si Lilibet. Hindi ito totoo. Hindi ito maaaring. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Alam kong nakilala mo na si Karen noon, kaya dapat maging aware ka na dalawa ang mukha niya. Wala kang ideya kung gaano siya kalupit. Sa tingin mo ba ay kinita niya ang perang ibinigay niya kay Mark? Hindi. Kinita ng tatay mo ang pera. Siya ay isang malupit na tulisan. Sabi ni Levi. Puno siya ng kalungkutan. Hindi pa rin makapaniwala si Lilibet. Patuloy ni Levi, Lilibet, si Mark pa ba ang i-refer mo bilang asawa mo? How can you betray your father? Ay. Bumigay ang mga tuhod ni Lilibet at napaupo sa lupa na wala sa sarili ang isip. Paano ito magiging ganito? Pagdating niya rito, binalak niyang alamin ang mga bagay tungkol sa kanyang pamilya at umalis kasama si Mark pagkatapos nito. Kaya paano naging ganito? Lilibet, huwag mong isipin na mabuting tao si Karen dahil lang pinakawalan kanya sa huling pagkakataon. Magkaroon ka ng kamalayan na ang lahat ng pera na mayroon siya ngayon ay sa iyong ama. Alam mo ba iyon? Bawat sentimo na ibinigay niya kay Mark ay dapat naging iyo, ngunit kinuha niya ito para sa kanyang sarili. Hindi kanya pinatay para lamang samantalahin ka at pahirapan. Siya ay iyong kaaway. Pinatay niya ang iyong ama ngunit nagsinungaling sa iyo tungkol dito. Gusto niyang tawagan mo siya ng nanay. Isa siyang psycho, at ganito kanya pinahirapan. Puno ng galit ang tono ni Levi nang muling magsalita, hindi siya binibigyan ng pagkakataong makapag-isip. Natarante si Lilibet. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari.
Totoo bang ang pera niya na dati ay sa kanyang ama ay inagaw ni Karen? Paano ito nangyari? Nag-iisip si Lilibeth. Ipinilig niya ang kanyang ulo at naramdaman na parang nahihirapan siya, na binibigkas, lolo, asawa ko. Sampal. Tinampal ng matanda si Lilibeth at namula ang balat sa mukha nito sa sobrang lakas. May dugo sa gilid ng bibig niya. Umiyak siya, lolo, totoo ba? Ang tatay ko ay pinatay ng asawa ko, sampal. Huli niya itong sinampal at napasigaw ng mapait, bakit mo pa siya tinatawag ng ganyan? Anak siya ng pumatay sa tatay mo. Namamanhid ang mukha ni Lilibeth, ngunit hindi ito gaanong masakit gaya ng puso niya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tanungin ng personal. Hindi niya ito itatanggi. Lilibeth, dapat mong intindihin. Hindi lamang niya pinatay ang iyong ama, ngunit kinuha niya ang lahat ng pag-aari mo. Ang kanyang regalo. Kotse, ang kalagayan niya ngayon, at ang hotel na pag-aari niya ngayon ay dapat sa iyo ang lahat. Hindi mo ba naiintindihan? Saway ni Levi. Pero, naramdaman ni Lilibeth na kahit na pinatay ni Karen ang kanyang ama, inosente pa rin si Mark na lumaki sa kanya. Wala itong kinalaman sa kanya. Lilibeth, I know what you're thinking. Do you think Mark is innocent? You're so naive. Mark knows na mayaman ang pamilya niya dahil sa pera mo, kaya hindi siya naglakas loob na sabihin sa'yo ang totoo. Natatakot siya. Nababawiin mo ang lahat kapag nalaman mo ang totoo. Natatakot siyang maging isang dukha kaya itinago kanya sa dilim. Naiintindihan mo na ba? Napabuntong hininga ang matanda. Napaluha si Lilibeth and said in denial, hindi naman sa ganon. Hindi naman ganon ang asawa ko. No. Itinaas ni Levi ang kamay at gustong sampilan ulit si Lilibeth pero hindi niya napigilan ang sarili na gawin iyon. Mamantong hininga siya at naglakad palayo, naglabas ng computer at binuksan ang video na matagal nang nakatatak. Tinawag siya nito, halika rito. Makikita mo na hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Tumayo si Lilibeth at naglakad. Pagkatapos, pinatugtog ng matanda ang video para kay Lilibeth. May lalaki sa video. Hindi pa siya nakita ni Lilibeth noon, ngunit masasabi niyang tatay niya ang lalaking ito. Nakatakas siya at may babaeng humahabol sa likod niya. Pinagmasdan ni Lilibeth ang video habang pinapanood niya. May hawak na punyal ang babae sa kamay. Siya ay napakabata, mga 20 taong gulang, at siya ay walang ekspresyon. Naabutan niya ang kanyang ama at sinaksak ng punyal ang puso nito. Kilala ni Lilibeth ang babaeng ito. Siya si Karen. Bagaman mahigit 20 taon na ang nakalipas, napanatili niya ng maayos ang kanyang hitsura. Kaya naman, ganoon pa rin ang itsura niya ngayon gaya noon. Ang nanay pala ng asawa niya ang pumatay sa tatay niya. Nasira ang huling pag-asa ni Lilibeth. Tinitigan niya ang video at nakita niyang inilabas ni Karen ang punyal. Nagpumiglas ang kanyang ama sa lupa at tuluyang tumigil sa paggalaw. Siguradong sobrang desperado na siya. May puot sa mga mata ni Lilibeth habang tumatakbo ang mga iniisip, how could you do this? How could you? Tumingin si Levi sa kanya at sinabing, naiintindihan mo na ba? Malupit na tao si Karen. Lahat ng mayroon siya ngayon ay dapat sa iyo. Kinuha niya ang lahat sa iyong ama. Mula ngayon, kailangan mong angkinan ang lahat para sa kapakanan ng iyong ama. Ikaw kailangang patayin sina Karen at Mark para ipaghiganti ang iyong ama. Si Lilibeth ay ngayon ay walang awa gaya ng isang tigre, tinanong niya, ano ang dapat kong gawin? Sabihin mo sa akin kung paano ito gagawin. Si Lilibeth ay lubusang nilamon ng puot. Simple lang. Gamitin ang parehong paraan na ginawa ni Karen noong pinatay niya ang iyong ama at ninakaw ang pera nito. Tikman mo siya ng gamot niya. Malamig na sagot ng matanda. Umiling si Lilibeth, oo, pero inosente ang asawa ko. I don't slap. Tinampal muli siya ni Levi sa mukha, sumisigaw, maaari mong sabihin muli sa iyong namatay na ama. Tumulo ang mga luha ni Lilibeth sa kanyang pisngi, ang kanyang puso ay nakulong sa kanyang magulong emosyon, nagpupumiglas. Matigas niyang sabi, hindi, ayokong masaktan siya. Siya ang host ko, sampal. Anong pinagsasabi mo? Nakita mo lang kung paano namatay ang iyong ama. How dare you call your enemy your husband? How will you face your father? Puno ng puot ang matanda habang sinisigawan siya. Namumula at namamaga ang buong mukha ni Lilibeth. Pagkatapos ng maraming beses na sampal, hindi na niya naramdaman ang sakit.
Ang puso niya ang talagang nasaktan. Napaupo siya sa lupa na may kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Pinatay ni Karen ang kanyang ama, kaya tungkulin niyang patayin si Karen. Ngunit inosente si Mark. Wala siyang alam. Papatayin ba niya ang taong nakasama niya ng maraming taon? Say it. Sabihin mong papatayin mo si Karen at Mark. Sabihin mo sa namatay mong ama. Umungol si Levi. Umiiyak sa paghihirap si Lilibet habang sinasabi, papatayin ko si Karen. Papatayin ko siya para ipaghiganti ang tatay ko. At papatayin ko. Papatayin ko. Hindi, inosente ang asawa ko. Hindi makapaniwala si Levi, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Lilibet. Sumakit ang tiyan ni Lilibet at dumura siya ng dugo. Kaway niya, pag hindi mo sinabi, bubugbugin kita hanggang mamatay ka. Sabihin mo na. Bumangon si Lilibet sa lupa at ang kanyang mga mata ay nilalamon ng galit at kalupitan. Kinaumagahan nagising si Mark pero hindi niya mahanap si Lilibet. Siya ay natakot. Saan nagpunta si Lilibet? Tumakbo palabas si Mark, tumatawag, Tita Logan, Auntie Logan. Oo, nagluluto ako ng almusal sa kusina. Sagot ni Leona. Nawawala si Lilibet. Nag-aalala si Mark. Paano siya mawawala? Maayos naman si Lilibet kagabi. Bakit siya nawala? Alam ko. Kagabi, nabanggit niya na may aasikasuhin siya at babalik siya ngayon o bukas, malumanay na sabi ni Leona. Gayunpaman, labis na nababalisa si Mark at ang puso ni Leona ay nagdurusa para sa kanya. Hindi tumawag si Lilibet sa bahay kahit isang beses sa buong gabi. Na-brainwash siguro siya. Nang hinayang si Leona na hindi niya napigilan si Lilibet noong nakaraang gabi. Hindi niya magawa dahil kay Mark. Nakahinga ng maluwag si Mark. Kung sinabi ni Leona, malamang na lumabas si Lilibet para sa ilang mga bagay. Ngunit saan siya nagpunta? Bakit hindi niya sinasagot ang phone niya? Nag-alala si Mark, kaya nagpadala siya ng text message kay Lilibet para tanungin kung kailan siya babalik. Gayunpaman, hindi sumagot si Lilibet. Don't worry. Go outside and wait for a while. I'll make breakfast for you, nakangiting sabi ni Leona at inalo si Mark. Okay. Auntie Logan, may spare clothes po ba kayo? I need to change. Tanong ni Mark dahil wala siyang ekstrang damit. Oo nga pala, punta ka sa kwarto ko at kunin mo. May mga malinis na damit doon. Nakalimutan kong ilabas para sa'yo, nakangiting sagot ni Leona. Pagkatapos, pumasok si Mark sa kwarto ni Leona. First time niyang pumasok sa kwarto niya, at ang unang napansin niya ay ang mabangong halimuyak dito. Pumasok siya at nakita niya ang mga damit sa sofa na inihanda ni Leona para sa kanya. Napaka-thoughtful niya. Kinuha ni Mark ang mga damit at aalis na sana, ngunit may nakita siyang chest of drawers malapit sa kama. Hindi nakasara ang isa sa mga drawer. Sumunod, naglakad si Mark para isara ang drawer para kay Leona. Nadama ni Leona na nagluluto ng almusal sa kusina na dapat niyang isama si Mark sa paglalakad. Dahil siya ay nasa Central City, kailangan niyang gawin ang kanyang tungkulin bilang isang host. Kaya, saan sila dapat pumunta? Bigla siyang may naisip na problema at naging kasing pula ng mansanas ang mukha niya. Nakalimutan niyang isara ang drawer nang magising siya ng umagang iyon. Ibinaba ni Leona ang spatula at pumunta sa kanyang kwarto. Kinakabahan siya. Paano kung nakita ni Mark ang maskara ng pusa sa loob nito at malaman na siya pala ang hinalika niya? Paano niya siya haharapin noon? Kabanata 299. Pumasok si Leona sa silid at labis siyang kinabahan. Nang makita niyang inabot ng kamay ni Mark ang chest of drawers, bumilis ang tibok ng puso niya. Nagmamadali siyang sumigaw, Marky. Lumingon si Mark at sinabing, Tita Logan, hindi nakasara ang drawer mo. Nako, salamat. Halika na at mag-almusal na. Lumapit si Leona at isinara ang drawer. Nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang at walang nakita si Mark. Kung hindi, hindi niya talaga alam kung paano siya haharapin. Sobrang awkward sana sa kanilang dalawa kung nalaman niya. Ang kanyang magagandang mata ay subconsciously tumingin sa mga labi ni Mark, iniisip, uto anak, na pagkamalan mong akala mo na ako si Lilibet at kinuha ang aking unang halik. Lumabas si Mark ng kwarto para magpalit ng damit. Nakahinga ng maluwag si Leona at binuksan ang drawer. Nang makita niya ang maskara ng pusa sa loob, lalo siyang nag-aatubili na itapon ito.
Habang mas matagal niya itong itinago, mas lalo lang. Hindi alam ni Leona kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Nag-alinlangan siya at maingat na tinanggal ang maskara upang ilagay ito sa ibang lugar bago siya lumabas ng silid. Paglabas niya, nakita niyang nagpalit na ng damit si Mark. Bumagay talaga ito sa kanya. Lumapit si Leona at inayos ang kwelyo niya. Napatulala na lang si Mark sa maamong mga mata ni Leona. Sobrang considerate niya. Actually, hirap na hirap siya nung nasa kwarto niya ngayon. Kapag ang isang lalaki ay pumasok sa isang silid ng isang babae, ang kanyang pag-usisa ay nagtutulak sa kanya sa pagnanais na makita ang ilang mga bagay, tulad ng kanyang mga damit. Si Mark ay walang pagbubukod. Lalo na sa babaeng kasing perpekto ni Leona. Anong kulay at uri ng damit ang nagustuhan niya? Branded ba sila o custom made? Ito ang gustong malaman ni Mark. Gusto niya talagang sumilip ng palihim. Kung tutusin, maganda ang pakiramdam ni Mark kay Leona. Ilang araw na rin siyang napanaginipan niya sa huling pagkakataong hinanap siya ni Leona. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking agwat sa kanilang mga katayuan. Kung alam ng kanyang ina ang hindi nararapat na iniisip niya tungkol kay Leona, tiyak na magagalit ito. Sa pag-iisip nito, tumigil si Mark sa kanyang pag-iisip at nakontrol niya ang sarili. Kung mahuli siya ni Leona, mapapahiya siya. Malumanay ang ugali ni Leona kaya kahit nalaman niya ito ay tiyak na hindi niya ito papatulan o papagalitin. Malamang ay unti-unti lang siyang lalayo sa kanya. Ito ang huling bagay na gusto ni Mark. Ngunit sa sandaling ito, ikinawagwagwag ni Leona ang kanyang mga daliri sa harap mismo ng kanyang mga mata, at talagang gustong hawakan ni Mark ang kanyang mga kamay. Nagugutom ka ba? Kain na tayo, nakangiting sabi ni Leona. Pumunta si Leona sa kusina para ihain ang mga pinggan. Napabuntong hininga si Mark. Napakaengganyo niyang tingnan mula sa likuran. Sa kasamaang palad, hindi kailanman magbibihis si Leona ng sexing damit. Matagal na siyang kilala ni Mark at hindi pa niya ito nakitang nakasexy kahit nakabodycon. Dahil sa figure ni Leona, tiyak na magiging isang kaaya-ayang tanawin kung magsuot siya ng suspender o ang uri kasama ang isang pares ng skinny jeans. Sa kasamaang palad, hindi ito gagawin ni Leona. Ito ay tulad ng isang awa. Napakaganda na figure ni Leona ngunit ayaw niyang ipakita ito. Siguro si Leona ay isang konserbatibong babae. Nadismaya si Mark. Naisip niya na balang araw kung matapang siya, imumungkahi niyang magsuot ito ng gayong damit para ipakita ang kanyang mga binti. Hindi niya alam kung papayag ba si Leona o hindi. Siyempre, naiisip lang niya ang lahat ng ito. Si Mark ay walang lakas ng loob na sabihin ang alinman sa mga ito ngayon. Kung hindi, maaaring maging awkward ang mga bagay. Ngunit kapag may ideya ang isang lalaki, maaaring hindi niya sinasadyang mailabas ito, Tita Logan, sa tingin ko ang iyong damit. Natigilan si Leona, lumingon siya at nagtanong. Marky, anong problema sa damit ko? Agad na natauhan si Mark at natakot siya. Pipi ba siya? Hindi niya sinasadyang nasabi ang iniisip niya. Auntie Logan, nakakatuwang makita kang nakakasual na damit. Mabilis na sabi ni Mark na may pawis sa noo. Talaga. Salamat. Tuwang-tuwa si Leona. Nagtungo sa kusina at inihain ang mga pinggan. She thought privately, ordinaryo lang ang mga damit ko. Bakit sinabi ni Marky na maganda? Naging maganda ba talaga ito sa kanya? Kung may ibang nagsabi nito, magagalit siya. Ngunit nang sabihin ito ni Mark, nakaramdam siya ng tuwa. Pagkatapos kumain kasama si Mark, gusto siyang ilabas ni Leona. Gayunpaman, wala siya sa mood, kaya sa bahay na lang si Leona at samahan siya. Wala rin siyang mood na magtrabaho at nagpa siya na magpalipis ng hapon kasama siya. Si Mark ay tumatawag kay Lilibeth ngunit ang kanyang telepono ay naka-off. Napuntong hininga si Mark, nag-iisip, ano ang nangyari kay Lilibeth? Auntie Logan, you should go and do your work. I'll be fine on my own. Naramdaman ni Mark na maraming bagay si Leona na dapat gawin at masyado siyang nag-aksaya ng oras sa kanya. Hindi ako busy. Ang trabaho ko ngayon ay ang samahan ka, sabi ni Leona at ngumiti. Naisip niya na kahit na hindi siya sumama kay Mark, ang paggugol ng oras sa kanya sa bahay ay maganda. Nahihiya si Mark na pigilan si Leona. Kaya, nabanggit na lang niya na gusto niyang pumunta sa kumpanya niya. Siyempre, pumayag si Leona. Agad siyang nagpalit ng damit at tinanong si Mark kung saang kumpanya ang gusto niyang puntahan.
Napakaraming kumpanya ang nasa ilalim ng pamamahala ni Leonos. Tinabi ni Mark na ang anumang kumpanya ay magiging maayos. Sandaling nag-isip si Leona at nagpasyang pumunta sa holiday resort. Sa ganoong paraan, makakapag-relax sila at makakain sa resort. Mayroong higit sa 100 ng mga holiday resort sa ilalim ng pangalang Leonos, at lahat sila ay napakamarangyang at malaki. Pumayag naman si Mark at sumunod kay Leona, sumakay sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa kanilang destinasyon. Maya-maya lang ay tumunog ang cellphone ni Mark. Numero na naman iyon ng estranghero. Ano ang gusto ng taong ito? Ginabayan siya ng taong ito kay Lilibet noong nakaraan. Ano ang gagawin niya ngayon? Tiningnan ni Mark ang mensahe at nakitang numero iyon na nag-add sa kanya sa WhatsApp. Nag-alinlangan si Mark at idinagdag ang tao. Ito ay sa ilalim ng pangalang Prinsipe. Hindi nakaimik si Mark. Anong panahon noon? Paano nga estranghero ay tinutukoy pa rin ang kanyang sarili bilang isang prinsipe? Natawa si Mark sa naisip. Nakita ito ni Leona na nagmamaneho ng sasakyan at bahagyang ngumiti. Nagtaka siya, anong nakakatawang nakita mo, Marky? Ano kaya yan? Hindi nagtagal, nagpadala ng video ang prinsipe. Binuksan ito ni Mark at sumimangot. Ito ay isang video ni Lilibet. Nakaupo pala si Lilibet sa isang sasakyan at kausap niya ang matandang dumukot sa kanya noon. Parang kilala nila ang isa't isa. Nagulat si Mark. Bakit naging maayos ang pakikitungo ni Lilibet sa taong ito? The prince sent another message, alam mo ba ang relasyon ni Lilibet at ng taong ito? Sagot ni Mark sa kanya na may tandang pananong. Paano niya malalaman? Inagaw din ng matandang ito si Lilibet. Hindi maintindihan ni Mark kung bakit sila magkasama. Sagot ni Prince, Lilibet planned your kidnapping. Alam mo ba yon? Nagulat at nagalit si Mark nang mabasa ang mensahe. Sagot niya, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Paano ito magiging posible? Paano naisipan ni Lilibet na kidnapin siya? Ano ang sinusubukang gawin ng prinsipe na ito? Patuloy ni Prince, isipin mo ang sinasabi ko. Nakidnap si Lilibet, pero paano siya nakatakas ng walang tulong? Ang paliwanag lang ay nasa iisang team silang dalawa. Kalokohan. Sagot ni Mark. Hehe. Mag-isip ka nga. Samantala, sa isang marangyang silid, isang lalaki ang nanunuya. He continued to reply to Mark, I'm helping you. Lilibet was eyeing your money. She wanted to blackmail you by kidnapping you. Hindi sumagot si Mark. Ungol ng lalaki, Bakit hindi ka sumasagot? Hindi ka na ba kumukuha ng pain? Ang magaling kong pinsan, mas naging matalino ka. Tinanay ka ni Karen dahil gusto niyang makipagkompetensya ka sa akin. Ngunit, karapat-dapat ka ba? Tinasabi ko sa iyo ang totoo ngunit hindi ka naniniwala. Bobo ka talaga. Pero matalino ka man o tanga, hindi ka pa rin karapat-dapat para makipagkompetensya sa akin. Let's see how it goes. Nagpatuloy ang lalaki sa pag-message kay Mark, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mo bang ipaliwanag ang naging ugali ni Lilibet kamakailan? Hindi pa rin sumasagot. Humisi ang lalaki at nagpatuloy sa pagpapadala ng video. Ito ay isang video ng pagyakap ni Lilibet sa matanda. Sa sandaling iyon sa video, nalaman ni Lilibet na ang matanda ay kanyang lolo, kaya niyakap niya ito. Ngunit ang prinsipe, na ito ay sinamantala ang sandali. Nang makita ni Mark ang video, natigilan siya. Makikita sa video na umiyak si Lilibet at niyakap ang matanda. Ano sa lupa ang nangyayari? Imposible. Tiyak na umiyak si Lilibet dahil nalaman niya ang pagkakakilanlan ng matanda. May relasyon ba si Lilibet sa matanda? Napaisip si Mark. Dahil natagpuan niya ang kanyang ina, maaaring si Lilibet, na walang mga magulang mula noong siya ay bata pa, ay natagpuan din ang kanyang mga magulang. Kung hindi, bakit basta nalang yayakapin ni Lilibet ang isang matanda? Ano ang gusto mo? Galit na sagot ni Mark. Nag-text si Prince, to tell you the truth behind the video. Lilibet will do harm to you, and you'll see this soon. Also, I have another interesting video to show you. Ding! Nakatanggap si Mark ng isa pang video. Pinindot niya iyon at agad siyang natigilan. Ito ay isang video ng paghalik niya sa babaeng nakakatmask sa labas ng bar. Kabanata 300. Tiningnan mabuti ni Mark ang video, naalala ang magaan at malambot na halik. Hinding-hindi niya makakalimutan ang pakiramdam na iyon.
Gusto man talagang malaman ni Mark kung sino ang babaeng ito, bigla siyang may naisip na problema. Tinusubaybayan ba talaga siya ng prinsip na ito? Napag-goosebump si Mark sa naisip nito. Ano sa lupa ang gusto ng prinsip? Ano ang ibig sabihin nito? Tugot ni Mark. Siya ay nasa mataas na alerto. I just find it interesting. I asked you to find Lilibeth, but you kissed this woman. What do you think? Gusto mo bang malaman kung sino ang babaeng ito? I can tell you. Samantala, ngumisi ang lalaki habang nagpapadala ng mensahe. No, I am not interested, sagot ni Mark. Hindi niya dapat nakilala ang babaeng ito. Isang magandang encounter lang. Sumagot naman ang kabilang partido, ay, talaga. Sasabihin ko na lang sa iyo. Ang babae ay si Leona Logan. Ano? Bulalas ni Mark. Parehong nagulat sina Mark at Leona na nagmamaneho. Bakit biglang naging ganyan si Mark? Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at nag-aalalang nagtanong, anong nangyari, Marky? Akala ni Mark ay imposible. Paanong ang babaeng iyon ay si Leona na hinalikan niya noong araw na iyon? Sobrang mali. Kung hahalikan niya si Leona, siguradong tatanggi ito. Naramdaman ni Mark na parating bata ang traitor sa kanya ni Leona. Nagtatampo siya sa kanya at tiyak na hindi siya papayag na halikan siya nito. Auntie Logan, ayos lang po ako. Tagot ni Mark sa kanya. Naniniwala siya na imposible iyon. Gayunpaman, napagtanto ni Mark na si Leona ay may figure na halos kapareho ng kay Lilibeth. Pareho silang perpekto at sexy. Bagamat hindi kailanman nagsusuot ng masikip na damit si Leona, hindi natatakpan ang kanyang anyo ng kanyang maluwag na damit. Ito ay totoo lalo na kapag siya ay may suot na damit. Masasabi ng isa mula sa kanyang guya kung gaano kaperpekto ang kanyang katawan. Naisip ni Mark na ang pagkakaiba lang ng figure ni Leona at Lilibeth ay medyo mas maganda ang katawan ni Leona kaysa kay Lilibeth. Pagkatapos ng lahat, si Leona ay isang dalubhasa sa martial arts. Siya ay nagsanay sa buong taon kaya ang kanyang figure ay nasa pinakamahusay. Kahit na si Lilibeth ay nag-ehersisyo din, hindi pa rin siya ang pamantayan ng isang master. Sa pag-iisip nito, bumilis ang tibok ng puso ni Mark. Kung si Leona talaga ang gabing iyon, tiyak na napakaswerte niya. Hinalikan niya ang magiliw na si Leona. Well, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Don't keep it to yourself. You can tell me everything. As long as you are willing to share, I am willing to listen to you, malumanay na sabi ni Leona. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Mark. Pinaba niya ang tingin sa video sa kanyang cellphone. Ito ang sandali nang pumasok si Mark upang halikan ang babaeng nakamaskara ng pusa. Siya ba talaga si Auntie Logan? Pero parang normal lang ang ugali niya, wala namang kakaiba. Napakalinis at napakaamo ng kanyang mga mata. Nadismaya si Mark. Hindi maaaring si Leona iyon. Imposible naman. Mahal na mahal niya ito, ngunit kung gumawa ito ng isang bagay na wala sa linya, tiyak na magagalit ito. Tita Logan, nasaan ka ba noong nakaraang araw? Pansamantalang tanong ni Mark. Kinakabahan talaga siya. Kung si Leona talaga iyon, matutuwa siya. Ang araw bago kahapon. Nasa bahay ako. Nakangiting sagot ni Leona at napagtanto niyang may mali. Nalaman ba ni Marky ang gabing iyon? Nakakahiya kung umamin siya. Hindi niya maamin. Hindi niya talaga kaya. Nang marinig ito, nadismaya si Mark. Parang hindi si Auntie Logan. Masyadong natural ang ekspresyon niya. Pagkatapos ay sinabi niya, well, Auntie Logan, maaari ka nang magpatuloy sa pagmamaneho. Tumango si Leona, okay, tell me if you have something to say. Tita Logan, pwede po bang magtanong ng personal? Hindi sumuko si Mark. Oo naman. Nakangiti pa si Leona, pero parang kinakabahan siya habang iniisip, Marky, huwag ka nang magtanong ng kalokohan. Kung hindi, hindi ko alam kung paano kita sasagutin. Tita Logan, ano ang magiging reaksyon mo kapag bigla kang hinalikan ng isang lalaki? Auntie Logan, napakasungit ko ba kung tatanungin kita ng ganito? Sumama ang pakiramdam ni Mark nang makitang natigilan si Leona. Naisip niya na baka galit si Leona. Napakatanga niya. Leona man ang babae o hindi, hindi siya dapat nagtatanong ng ganyang obvious na tanong. Hindi napigilan ni Mark na hindi mapalagay sa tanong niya.
Sa tingin ko bibigyan ko ang taong iyon ng isang masamang palo, isang napakasamang pambubugbog, sabi ni Leona. Napuno muli ng pagkadismaya si Mark. Malamang hindi siya iyon. Kung hinalikan niya si Leona noong gabing iyon, ang unang reaksyon niya ay ang hampasin siya. Tumango siya, sige, Auntie Logan. That will be all. Okay, then I will continue driving. Napalingon si Leona at nakahinga ng maluwag. Ayaw niyang aminin. Nakangiti siya habang patuloy sa pagmamaneho habang sinasabi sa isip niya, stop asking, Marky. I won't admit it. Nagpatuloy si Mark sa pakikipag-chat sa tao, bakit mo nasabi na siya si Leona? Tagot niya, hindi ka naniniwala, pumunta ka sa kwarto niya at tingnan mo. Baka mahahanap mo na naman yung pasang maskara. Sa oras na iyon, malalaman mo na hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Malamig na ngumisi ang lalaki. Naging effort si Mark. Pumunta sa kwarto ni Leona. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Mark sa kanyang dibdib. Well, dapat ba? Nag-alinlangan si Mark. Natarante siya. Gusto lang niyang tingnan kung may maskara ng pusa, hindi dapat isipin ni Leona. Kung hindi, hindi maaaring pabayaan ni Mark ang bagay na ito. Si Mark ay nasa isang dilema, kaya hindi siya tumugon sa mensahe. Pero naisipan niyang pumasok sa kwarto ni Leona. Pagkatapos, iniba ni Mark ang usapan at nagpatuloy sa pagtatanong tungkol kay Lilibeth. Gusto ni Mark na malaman ang lahat tungkol sa kanya. Gayunpaman, sumagot si Prince, huwag kang mag-alala, sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol kay Lilibeth. Pero hindi ka pa rin naniniwala sa akin ngayon, kaya minabuti mong pumunta sa kwarto ni Leona ngayong gabi para hanapin ang maskara. Dapat nasa kwarto niya pa rin ang maskara. Kung napalampas mo ito, hindi mo malalaman kung siya iyon. Taglit na nag-isip si Mark at hindi sumagot. Gayunpaman, lumingon siya at sinabing, Tita Logan, baka natiktikan ako. Natigilan si Leona sa kanyang sinabi, at may malamig na liwanag sa kanyang magagandang mata. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Marky. Tutulungan kitang malaman kung sino man ang nag-espiya sa iyo. Gamaan ang pakiramdam ni Mark nang marinig ang sinabi ni Leona. Naging target ba siya? Ayaw magpaloko ni Mark. Hinatid ni Leona si Mark sa holiday resort. Pagbaba niya ng sasakyan, sinabihan niya ang isang tao na harapin ang bagay ni Mark tungkol sa pag-espiya. Pagkatapos noon, kumain sina Leona at Mark pagkatapos nilang mamasyal sa holiday resort. Nang mag-alas 8 na, sinabi ni Leona na doon na lang sila magstay dahil gabi na rin. Buong gabing iniisip ni Mark na hanapin ang kwarto ni Leona. Paano niya makukuha ang pagkakataong makapasok sa kwarto ni Leona kung sa resort sila tutuloy? Kaya, sinabi sa kanya ni Mark na mas mabuting matulog sa bahay. Tiyak na pumayag si Leona, kaya hinatid niya ito pauwi. Pagdating ni Mark sa kwarto niya, paulit-ulit niyang pinanood ang video. Naramdaman niyang baka si Leona talaga iyon. Pero bakit hindi siya tumanggi sa oras na iyon? Dahil ba sa sobrang paghanga niya sa kanya at ayaw niyang matalo siya? At marahil iyon ang dahilan kung bakit siya umalis pagkatapos ng halik. Tinuri ni Mark ang sitwasyon at naisip na maaaring ganoon at lalong itong natukso sa kanya na hanapin ang silid ni Leona. Biglang naalala ni Mark ang sandali sa kwarto ni Leona nang umagang iyon nang isara niya ang drawer sa tabi ng kama. Nasa drawer ba ang maskara ng pusa? Habang iniisip ito ni Mark, lalo siyang nasasabik. Pagkatapos maglakad pabalik-balik sa bulwagan, sa wakas ay kinabahan niya ang sarili na kumatok sa pintuan ni Leona. Bulong niya, Auntie Logan, I'm hungry. Bago pa mag-umaga, kaya nagpa siya si Auntie Logan na ipaghanda siya ng hapunan. Gutom ka na ba? Sandali lang. I'll fix you some food. Umalangaw-ngaw ang boses ni Leona mula sa loob ng kwarto. Nagulat si Mark nang buksan ni Leona ang pinto maya-maya. Nakasuot siya ng maluwag na damit na karaniwan niyang sinusuot. She said, Marky, wait for me. I'll cook for you now. Anong gusto mong kainin? Spaghetti or pizza? Pinili ni Mark ang spaghetti. Humiti si Leona at maso yung hinawakan ng buhok ni Mark. Napakahamon niya kaya natunaw ang puso ni Mark. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina. Naging tense ang paghinga ni Mark. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Pumunta muna siya sa cabinet sa tabi ng kama ni Leona at binuksan ang drawer. May mga libro, dokumento, at ilang kontrata. Wala nang iba.
Nadismaya si Mark. Hindi ba dito? Nagpatuloy siya sa paghahanap sa ibang lugar. Sa wardrobe, nakakita siya ng isang napakagandang kahon at nakita niya ang isang artikulo ng mapanuring damit na naisip niyang makita. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na tingnan ito ng matagal o mag-overthink. Dali-dali niya itong tinakpan at hinanap sa paligid, ngunit hindi pa rin niya makita ang maskara. Nabigo siya. Hindi si Auntie Logan. Mamantong hininga si Mark at naglakad papunta sa pinto. Kasabay nito ay ang boses ni Leona mula sa kusina. Marky, handa na ang spaghetti. Ihahatid na kita. Pagkatapos ay dumating ang mga yapik ni Leona. Lumabas siya ng kusina at nagulat si Mark at sobrang takot. Baka magagalit siya kapag nakita niya ito sa kwarto niya.